17 billion pesos na pondo ng PDIC kinuha nila. 25 billion pesos at 50 billion pesos pondo ng DBP at Land Bank kinuha nila. Anong sabi? Attorney Vic Rodriguez humiling na sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Nagsalita na nga si Attorney Vic Rodriguez laban sa mga nangyayaring kababalaghan sa national budget ng bansa. Ngayon, hinihiling ni Attorney Vic sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 General Appropriation Act na nilagdaan ng Pangulo kamakailan lamang dahil sa hindi tamang proseso na pinagdaanan nito. Ngayon, sinisisi ni Attorney Vic ang Pangulo dahil hindi umano ito nagtratrabaho ng maayos sa loob ng 3 taon na panunungkulan, ay bakit hindi nito makontrol ng tama ang mga dapat pinagtutuunan ng pansin ng mga bagay kagaya na lamang sa pag-zero budget sa PhilHealth at idagdag mo pa raw ang pagkuha ng pondo ng PDIC na umabot raw ng mahigit 117 bilyong piso at 25 bilyong piso at 50 bilyong piso na pondo ng DBP at Land Bank ay kinuha pa rin raw nila. Ito ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez na hindi raw ibinabalita sa social media ng mga mainstream media. Dagdag pa nito, agad naman nagsalita ang National Monetary Bank na gagawa sila ng capital restoration sa lalong madaling panahon upang hindi na mailagay sa alanganin ang Land Bank at DBP. Para ating mas maiintindihan ang buong kwento, ating panoorin ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Kung walang mabuting maibalita ang kanyang grupo sa kampanya, bakit? Hindi naman kasalanan ng kanyang mga kasamang ini-endorso. Kasalanan niya. Hindi siya nagtrabaho sa loob ng 3 taon, wala siyang may pakita. At ang resulta, ito, 117 billion pesos na pondo ng PDIC kinuha nila. 25 billion pesos at 50 billion pesos pondo ng DBP at Land Bank kinuha nila. Anong sabi ng International Monetary Fund? They have to make a capital restoration very, very soon para hindi na malagay sa alanganin ang Land Bank at DBP. IMF po nagsabi niya na International Monetary Fund. They have to restore the capital they have taken from DBP and Land Bank. At ganun din yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Paano natin kakalimutan yan? Ang dami-daming mahihirap ang nakaasa sa PhilHealth. Binigyan ni Bongbong Marcos funding zero. Zero ho ang pondo ng PhilHealth ngayon 2025. Kaya sinasabi natin, unconstitutional yung 2025 budget. Sana dinggin agad ng Korte Suprema, mag-issue na ng TRO at permanent injunction later on dahil talagang unconstitutional itong 2025 budget. Kaya hindi po natin lulubayan itong usaping ito. Ang usapin po ay corruption, ang usapin po ay budget, ang usapin po ay droga, at ang usapin po ay itong illegal na impeachment na isinampa laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kay Michelle Serna Lapinid, ibalik ang Duterte. Kay Mira Mara, shout out kay Team Suka from Chelsea. Kay Vitor B. Suntoy, Team Duterte pa rin ang malakas. Salamat sa inyo. Kay Rod Ruff RC, Attorney Vic Rodriguez, sir, count on me with my vote. Salamat. Kay Greha, Reggie Kanda, wala nang ang performance ang Marcos administration, corruption pa. Tama ho yun, talamak. Negatibo na ang performance, walang may pakita, talamak pa ang korupsyon, talamak ang kriminalidad, talamak ang droga. Pag-usapan natin ang droga. Nakita naman ho ninyo, sinagot din niya, hindi lang 1 beses, kundi 2 beses, ayaw sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Malinaw dyan, pati yung sinasabi ng Article 11, Section 1, hindi raw po yun related. Paano hindi related? Public office is a public trust. Ang linaw-linaw niyan. At yan ding artikulong yan, yung chapter na yan ng ating konstitusyon, ang ginagamit po nila laban kay Vice President Inday Sara Duterte dito sa isinampa nilang impeachment complaint. So ito po yung ating pinag-uusapan. Tatandaan po ninyo, issue-based campaigning po kami. Subalit, kami, ako personally sa hakbang na may issue, hindi po kami papayag magpagas. Right? Hindi po kami papayag at pahihintulutan
ang Bongbong Marcos administration to change the narrative. Hindi po. Hindi kami magpapamanipulate sa iyo dito pa sa simpleng usapin. Hindi kami papayag magpapabudol muli sa iyo. Lalabanan namin ang iyong kasinungalingan sa pamamagitan ng pagtutuwid nito. Ang issue ay ang vice scam, ang illegal, unconstitutional, immoral, and invalid at criminal 2025 budget. Yung bilyong-bilyong pisong pinagkukuha ninyo, saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino. So muli ho, magbabasa lang tayo ng 3 pa bago tayo matapos sa negative campaigning. Tanong niyo sa kanya kung gaano kahalaga yung mga pangalan na yan at ano yung significance ng 26 May 2014 affidavit ni Janet Napoles tungkol doon sa pork barrel. Yan ang ating pag-usapan. Pag-usapan natin anong nangyari doon sa Alitagtag, Batangas Drug Hall. Tahimik na. Wala nang narinig ang sambayan ng Pilipino. At pag pinagpatuloy niya yung negative campaigning, sasagot lang naman ho kami. O ako siguro, bilang parte ng transparency and accountability, transparent ho kami sa hakbang ng maisog. At sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Kung gusto niya ipagpatuloy yung ganyan, di mabuti, di lalo nating malayang pag-uusapan ang lahat ng napakaraming issues na gustong malaman ng sambayan ng Pilipino. Kay Marisa Adriano, basta fair, nasan ka na? Basta fair ang COMELEC, malinis ang eleksyon, panalo ang Duterte team, attorney, maraming salamat. Kay Cindy Valiento, solid Duterte at PDP Laban Senators in Abu Dhabi. Thank you, Cindy, tulungan niyo po kami mga kampanya dyan. Dahil limitado po yung ating pondo. Nakita naman ninyo kung gaano kagara yung rally nung nagpapasimula ng negative campaign. Ang gara, napakalalaki ng venue, pera nyo po yun. Tax po natin yan. Bahagi po yan ng pera natin. So hindi niya po pera yan. Kaya kita naman ninyo kami, pinagsisiksikan na lang doon sa venue natin kahapon sa San Juan sapagkat limitado ang pondo. Wala po kaming reklamo roon. Mas mainam pong mga kampanya na limitado ang pondo para po pag hinatid ninyo ang buong Duterte senatorial candidate sa Senado, hindi po kami magnanakaw dahil wala po kaming ginastos na malaking pera kagaya ng ginagastos ng Marcos administration. Kay Pin Abdil, hi, please notice my comment, sir. Attorney from Basilan po. Oh yeah, Pin Abdil, binabasa ko na ang iyong comment, ikakampanya kita dito, sir. Maraming salamat at happy Valentine sa inyo dyan, Pin Abdil. Kay Lorvie Roaring, you will surely win, Attorney Vic, together with all the candidates of the Team Suka. Thank you, Lorvie. Kay Ryan, Senator Attorney Vic, walang sasarap sa hapagkainan ng masang Pilipino kung walang Team Suka. Tama po yan. Hindi ka makakagawa ng paksiw na lechon kung walang suka. Mas marami kang masang Pilipino na nagmamahal sa suka, OFW. Maraming salamat. At hindi rin po sasarap ang adobo kung walang suka. Yan po ang katotohanan, kaya sumali na po kayo at suportahan ang Team